di nakainom ng gamot. Naka full charge ang apo ni Cory. Sino ba nanay niyan? Di ba panganay ba yung nanay niya? Yung panganay? Ururu. Yan pa naman ang pinakamaganda sa mga magkakapatid, no? Yung panganay. Ruru, una kong inayawan yan si Vice Tanda nung nanood kami ng comedy bar. Kailangan niya may kasama lalaitin para magpatawa. Samantalang sila Jose, Alan at Tekla, sarili nila nilalait nila para magpatawa. Ayun po, yan ang nagpauso ng laitan eh. Di ba? Yan po yung nagpauso ng papababain mo. Yun yung patawa kasi sa kanya eh. Kaya hanggang ngayon, hindi mapatawad yan ni ano eh. O yung mga nagsasabi po, yung mga kumukundi na, nagsasabi sa mga Duterte na ipokrito kami. Ipokrito rin ba si ano? Sino yung sinabi yan? Si Jessica Soho? Ipokrito rin yun. Kasi ininsulto din siya. Bedwine 1, pinsan niyang si Raulo na yan. Sir Bad, si Magalong sinuhulan ng 32 million para tumahimik. Nilantad ni Magalong. O, di ba? Ako, hindi ko maintindihan yan eh. Sabi niyo magsumbong. Hindi na kami magsusumbong. Biruin niyo si Magalong nga. Nilantad niya na may anomalya. Ano sinabi niyo kay Magalong? Maglabas ka ng ebidensya. Putya, kung sabihin namin, siyempre, bakit po wala naman kami nakita? Maglabas ka nga ng ebidensya na. O putya, hindi na. Mapasama pa kami. Nang bubuli ng tao para magpatawa ang kabayo. Yun po ugali niya. Ganyan po siya magpatawa. Pwede ka naman magpatawa ng situational, di ba? Pang-apat, kay Chis ngayon ang mata ng bagyo. Iyan, sabi ni Ma'am Tess Renon. Nang bubuli, sabi ni BBS Las Vegas. Pero iba ang klase ng comedy ni Aura, bro, ni James Doc Buds. Pahuhubaring ka rin naman. Hindi naman, inuman lang. Hindi naman siya nagpapatawa nun eh. Gagahasa. Gahasan. Gahasan yung habol ni Aura dun eh. Meron GFC Ion Perez from Pampanga before. Inagawan siya ni Vice Ganda. Kawawa po yung ex-GF ni Ion Perez. Nung una kasama pa yung GF sa Showtime at nanonood. Hindi niya inakala na aagawan siya. Juan de la Cruz. GF lang naman eh. Siyempre, kung sino may pera, yun po ang mananagumpay. Kailangan nyo nang tanggapin niya. Sir Baz, kung metwad kung 2, may Marcoleta to din sa Kongreso, may Bertud na natira sa Senator Marcoleta sa Kongreso, bad trip sila. Kaya abangan na nila anak ni Marcoleta eh. Hindi na pagsasalitain din yan. Yung batang Aquino, sabi ni Floren, galit sa BP and Presidente, galit sa gobyerno. Bakit nag-thumbs down? Angarin eh. Ruru LG, Seminilin, nakakaon na ako, dira. One ragyud, akong gina-order, plus sabaw. Ayan. Pero iba ang klase ng comedy ni Aura, bro, ni James Doc Buds. Paubaring ka. Hindi po nagko-comedy yun. Tess Renon, mag-ingat din si Tambaluslos kay Chis kasi marami din alam na baho si Chis kay Tamba. Tsaka mas matalino sa kanila si Chis. Nadadaan ni Chis sa tokes eh. Totoo naman din. Kung tutuusin, di ba? Totoo naman yan. Bakit kayo tumatanggap sa kontraktor? Pero, kampi natin sa pagitan. Wala tayong sa gitna. Wala tayong pakailam sa gitna. Kung nag-aaway yung mga dalawang demonyo, hanap tayo ng kakampi natin na demonyo. Pati Rostum nilait ni Vice, tinawag ni Rostum ng Vice Tanda. Pansin ko lang ang mga Kino parang incest breed. Anong incest breed? Boss Bats, dapat palitan na yung I love ko to ng McDo. Dapat kabayo to. May stop daw ni Senator Robin na
hinalaan nagchongke sa loob ng CR ng Senado. Gag talaga yan. Tanggalin mo na yan, Robin. Makakasira pa sa'yo yan. Asa na si Mike Abe? Nariyan po. Kaso ba't naman natin yan? Wala namang ginagawa. Insist. Walang yan. Natawa ko doon sa kakampi din sa demonyo. Ganun po talaga. Yan po ang politika sa Pilipinas. Kung hindi nyo po matake yan, talagang ganun. Kaya nga po yan po mga kinakailangan mo rin mamili ng mga kakampi dyan kung saan po tayo mas papabor sa atin. Alam naman kampihan natin yung mga gusto magpatanggal kay BP Sara. Otot nyo. Dito tayo kay Kiss. Diba, ang kasabihan nga natin, alam na nating mga manggayan, gamitin ang mga mangga. Gamitin ang mga mangga. May bagong cheer si Ma'am Rowena Buanson para kay Tambi Docbads. Resign, resign, resign. Yan. Pinagkukontra ni Kiko si Robin pero nang si Marcoleta na nagsalita, hindi makontra ni Matching. Ano ko po yun, ilalabas ko sa ibang channel ng buo pa. Tinitira naman ng mga crocodile ang suot na relo ng anak ni Senator Marcoleta at sinasangkot nila si Senator Marcoleta kay Napoles. Ganun po talaga alam na natin yung style ng mga yan. Pero sila po, hindi nila masabi kung sino sa kanila yung mga kontraktor. Ayon kay Guanson, nag-law school din si Cheese sa UP. Kaya may alam sa batas. Ano po yan abogado po yan. At UP nga po yan. Lesser evil kumbaga. Correct. Titirahin ko masana. Sir Buds, bubuhayan yata nila ang charter change or PI. Hindi po PI. Con, iba po. No? Magbubuo po sila ng Kaya lang, sabi ko nga, huwag kayong pumayag kahit na ano pong ganda ng paliwanag nila dyan. Bakit kayo papayag? Ngayon ba kinukonsulta nila yung mga gumawa ng konstitusyon? Di ba? Hindi. Kaya pinalalabas lang nila kahit na halika na. Hindi na ako makabangon. Hindi, bibigyan ka namin ng gigilingan ka na. Kasi hodang namamahinga na yung mga matatandang gumawa ng 1987 Constitution. Papatayuin nila para ngayon. Gusto nila magbago ng Constitution. Hinahatak ba nila yung mga matatanda? Ipapakudita si Cheese. Si Mike Abe bitter pa rin sa SMNI hanggang ngayon. Boss Bans, hindi na Vice Gandang tawag sa kanya, Vice Tanda na tawag sa kanya dahil sa kakups niya. Nagamit ni Matching ang wow dagat, nakuha niyang Committee on Agriculture. Good luck sa mga farmers. Politics is addition. Correct. Friendly fire ng admin. Sabi ni Zealand Laude, kanina si Bedwine 1. Yan. Leshen. Chismis lang yan. Wala silang maipukol sa mga matitinong tao, kaya puro sila chismis. Chismis na, ayun nga, innuendo nga Katulad po ng kay BP Sara, 11 days. Di ba? Diyan lang po, simula pa lang nila yan. Pero pag paulit-ulit, tignan nyo po, 1 month from now o 2 months from now, ang tawag na nila kay Escudero, magnanakaw, ilabas mo yung PhilHealth, siya na po bigla ng scam sa PhilHealth. Abangan nyo yan, gradual yan Sinimulan nila si BP Sara, 11 days, tindi naman yan. Sara lustay lang di ba? Ang bilis naman maglustay niyan, 11 days, paano nyo kakainin yun? Puta, kinakain ba yun? Hindi kinakain yung pondo. Mga bugok Ngayon, ulitin nila kay Cheese Escudero. Yari sila kay Cheese. Boss, magbobotohan balit na pag naalis si Cheese sa SP. Alam niyo po, tanong ni Gibron Umitin. Alam niyo po,
yung pong pagbobotohan, anytime po yan. Kunwari si Tito Soto, nakakuha siya ng 13. Anytime yan, sabihin nila, declare natin na bukas ang Senate presidency, tapos magbobotohan sila. Pwede po yun. Anytime. Hindi po tinatakda yun. Pag may numero ka na, pwede na po yun. Test rin nun, may pera pa ba na gagamitin para sa konkon? Lubog na sa utang, mag-aaksaya pa para mapalitan ng konstitusyon. Makakagawa po ng pera yung mga yan para dyan. Kaya nga wag tayong pumayag. Sino ipapalit kay Escudero pag napalis nila? Subaybayan po na. Hindi po ako manghula, subaybayan lang natin. Nanalo pala si Elias Docbad sa kaso na isinampan niya laban sa manager niya. Torion Law Firm naman pala ang rep niya. Kita nyo? Panalo. Congrats, Elias. Talaga? Panalo na ba? Boss Bads ang mag-corrupt na tolonggesman sa flood control. Umpisa na naghugas kamay. Naging consultant lang daw sila. Kaya nga dapat may maimbestigahan eh. Dapat may malaglag. Meron silang, ngayon namimili sila, sino kaya sacrificial lamb natin sa mga congressman? Boss, dumating lang si Marcoleta sa Senate, bakit parang umayos at tumalino yung mga debate sa plenaryo? Siyempre, di ba? Wala nang pagbibigyan eh. Walang pagbibigay si Marcoleta eh. Wala akong pakialam kahit matagal ka na at Senate President ka pa. Pero babalasubain kita na hindi ako tumatakbo ng walang sapatos. At saka tumatakbo ko sa kalsada. Tumatakbo ko sa kalsada. Wala pong awat yan. Hindi, kasi, ang taguri sa kanya, di ba, neophyte eh. Si Soto ata papalit. Alam niyo po, inaano nyo kagad na magagapi nila si Jesus Escudero? Ang matatalinong tao po, mahirap pong gapiin yan. Hindi nila kakayanin din yan. Gagawin nila ehemplo si Escudero, di ba? Re-resbakan sila lahat niyan. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagdeklara ng vacant, yon vacant ang SP, lalong mga ngamote si Soto sa botohan dahil si Marcoleta ang iboboto. Alam nyo po, ganito po yan, no? Hindi ka po magdedeklara ng vacant pag wala kang numero. Kasi mukha kang tanga nun. Ipapagdeklara mo, kunwari, ang bataan ni Soto, yung formalities na lang po yan, yung ganun. Hindi ka po mananawagan na bakantehin na yung Senate President. Kaya hindi na rin pumapalag eh. Bakit hindi na rin pupapalag? Kasi nga, alam niya na wala siyang numero. Hindi po yan, wala pong maglalakas loob na trial lang yung pagpapabakante at siya pa rin mananalo. Wala pong ganun.